Pilipinas, una sa ating mga balita. Ang dapat sana'y masayang pagdiriwang napalitan ng alingawngaw ng saklolo. Patay ang 11 individual matapos araruhin ng lalaking sakay ng SUV ang Lapu-Lapu Festival ng Filipino Community sa Vancouver, Canada. Ang suspek na di umano'y mentally unstable, tinangkapang tumakas. Una sa balitang yan, si James Galangi. Patay ang 11 individual habang higit 100 naman ang sugatan matapos araruhin ng isang 30 anyos na lalaki ang isinasagawang Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Paliwanag ng mga otoridad, may kasaysayan umano ng problema sa pag-iisip ang lalaki habang kinumpirma na wala naman itong kaugnayan sa anumang uri ng terorismo. Ayon kay Vancouver Interim Chief Constable Steve Ray, maituturing naman umanong darkest day sa kasaysayan ng kanilang syudad ang nangyaring insidente. Sa panayam naman ng DZRH kay Ting Katura, ang Filipino community leader sa Vancouver, sinabi nitong karamihan sa mga nasawi ay mga Pinoy, habang mayroon din na ibang lahi na kasamang nakisaya sa naturang pista. Hindi pa nasabi, pero majority Pilipino kasi majority yung nagpunta doon ng festival is mga Pilipino. Pero marami din mga ibang lahi, mangilan-ngilan na nakisaya kasi mga kaibigan nila Pilipino. At saka iba naman is maganda yung experience nila sa Filipino culture kaya nagpunta sila doon. Matapos ang naging pag-araro, pinilit pa umanong tumakas ng suspect, ngunit nasa kote rin ng mga otoridad at kasalukuyang nasa kanilang kustodiya para sa inisyal na investigasyon. Dagdag pa ni Katura, bagamat wala pang kumpirmasyon, sinabi rin nito na isang Vietnamese-Chinese national ang suspect at may criminal history na din sa kanilang lugar. Sabi ng sa police, pero hindi naman malinaw, pero may mga nagbanggit na Vietnamese-Chinese ang ano niya. Tapos dito na siya sa Vancouver lumaki. Tapos meron siyang history ng police incidents, tapos may mga records sa mental health. Tapos may nagsasabi na kalalabas din daw sa mental institution. Nako. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa mga susunod na araw, kung saan mahigit 100 pulis na ang idineploy para tumulong sa rescue operations. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga biktima at sinabing naikipag-ugnayan na ito sa Canadian authorities para tumulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.